Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Resort sa probinsya. Unang tapak pa lang ni Wilfred sa entrance ng resort, nakaramdam na agad siya ng kakaibang kilabot. Napakalaki ng lugar na yon. Marami ring matataas na mga puno at naglalakihang mga halaman sa paligid. Sa sobrang dami at laki ng mga ito, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Nang humawak na sa kamay niya ang girlfriend niya na si Sylvia, doon lang niya pilit pinakalma ang sarili. Inisip niya na baka epekto lang yon ng pangyayari noong nakaraang linggo. Hindi dapat siya matakot doon. Kaya nga sila nagbabakasyon dito sa resort para makalimot sa nangyari. Ilang araw ba tayo rito, babe? Maya-maya'y tanong sa kanya ni Sylvia. Kasama nilang tumuloy sa loob ang tauhan ng resort at sila na ang nagbuhat ng mga gamit nila. 3 days lang tayo rito. Nakabook na kasi ako ng flight sa Lunes eh. So, tuloy talaga ang pagpunta mo sa Australia? Oo eh. Kailangan kasi dahil may trabaho rin akong dapat asikasuhin doon. Kung bakit kasi ayaw mo pang sumama sa akin doon eh. Ako nang bahala sa lahat ng gastos mo, babe. Hinaplos niya ang babae sa pisngi. I'm sorry, babe. Alam mo namang hindi ko may iiwan ang business ko dito eh. Lalo na't ako lang mag-isang nagmamanage. Sabi ko nga sa'yo, next year, babawi na talaga ako. Sasama na ako. Huwag lang muna ngayon, okay? Sige, I understand. Matipid na tugon niya. So, hanggang kailan ka naman sa Australia? Tulad ng dati, 6 months siguro ulit. At pagbalik ko rito, kasama ko na si Lola. Iuwi ko na siya. Dito na rin siya titira. Well, that's good. Pagpunta nila sa reception ay kumuha na agad sila ng room. Pagkalipas ng ilang minuto, inabot na sa kanila ang susi at magkasama na nilang pinuntahan ang kinuha nilang silid na nasa 2nd floor ng Romas Resort. Ang ganda rito, no? Napaka-eye-catchy ng paligid. Mula sa labas hanggang dito sa loob. Damang-dama mo yung pagiging eco-friendly ng lugar. Tapos, kahit wala pang aircon dito, ramdam mo rin yung sariwang simoy ng hangin. I love this place, babe. Ani Sylvia habang naglalakad sila. True, medyo nailangalang ako sa reception kanina. May nakadisplay kasing picture ni Jesus sa likuran ng front desk eh. Sabay tawa niya. Nakitawan na lang din ang babae pero hindi na ito sumagot sa kanya. Batid na ni Sylvia pati lahat ng kakilala nila na isa siyang atheist. Kasama siya sa atheism, movement in the Philippines na nagtataguyod ng paniniwalang ito para imulat ang mga tao sa katotohanang hindi totoo ang relihiyon, langit o impyerno. Hindi rin totoo ang Diyos o ang demonyo. Naniniwala sila na lahat ng bagay at misteryo sa mundo ay may paliwanag ng siyensya at hindi dapat itinuturing na milagro. At hanggat hindi napapatunayan ng siyensya ang existence ng Diyos, hindi nila ito itinuturing na isang katotohanan. Pagpasok nila sa room, bumungad sa kanila ang malaking kama na kasya ang 4 na katao. Isang malaking bintana na pang sinauna ang disenyo. At ang iba pang mga eco-friendly na bagay at kagamitan sa paligid. Ramdam na ramdam nila ang matinding relaxation na nagpapagaan sa pakiramdam nila. Hindi sila nagkamali sa mga nabasa nilang positive review sa resort na ito, na ang lahat daw na nag-i-stay rito ay parang ayaw nang umalis dahil sa napakagandang experience nila rito. Dito niya naisipang ubusin ang huling 3 araw niya bago magbalik sa Australia para ipagpatuloy niya ang trabaho niya roon bilang real estate agent at para ipagpatuloy rin ang pag-aalaga sa lola niyang tumatanda na. Pagkatapos ng 6 na buwan, magre-resign na siya sa trabaho roon at iuuwi niya na rito ang kanyang lola. Malaki-laki na rin ang naipundar niya sa pagtatrabaho roon kaya sapat na yon para makapamuhay sila ng masagana rito sa Pilipinas. Nakapagpatayo na siya ng malaking bahay. May 2 na rin siyang sasakyan at naiahon na rin niya sa hirap ang kanyang pamilya. Lahat ng ito ay nagawa niya nang hindi kinikilala ang Diyos.
Lahat ng tagumpay niya sa buhay ay nagawa niya sa sariling paraan nang hindi humihingi ng tulong sa isang nilalang na hindi pa naman napapatunayan kung totoo. Marami sa mga kakilala niya noon ang nagsasabi sa kanya na dapat daw ay magpasalamat siya sa Diyos dahil lahat ng yamang tinatamasa niya ngayon ay galing sa biyaya nito. Ang sabi naman niya, bakit kailangan pasalamatan ng Diyos sa mga bagay na hindi naman ito ang may gawa? Siya ang naghirap. Siya ang nagtrabaho at siya ang nagsumikap. Kung meron man siyang dapat pasalamatan dito, yun ay ang mga naging kaibigan niya na tumulong sa kanya para mag-grow at mamulat sa katotohanan. Pati na rin sa mga kumpanyang tumanggap sa kanya at nagbigay ng tiyan sa kakayahan niya. Sa madaling salita, nagawa niyang iangat ang kanyang buhay sa sarili niyang paraan ng walang kinikilalang Diyos o Panginoon. Walang relihiyon at walang dasal na baon-baon. At yun ang isang bagay na lubos niyang ipinagmamalaki sa mga taong bagamat sobrang relihiyoso at tapat na tapat sa kanilang relihiyon ay wala pa ring nararating na maganda sa buhay. Bukod doon, napaka-supportive din ni Sylvia sa kanya. Kahit isa itong Kristiyano'y nirerespeto nito ang kanyang paniniwala at pananaw sa buhay. Hindi ito nakikialam sa kanyang mga desisyon sa buhay at hindi rin kinokontra ang kanyang mga opinyon. Kaya nga, kahit loyal ito sa relihiyong kinalakihan ay nagkasundo pa rin sila at hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal niya rito. Pagkatapos magpalit ng damit ay naisipang buksan ni Wilfred ang bintana. Natanaw niya sa harapan ng swimming pool. Katapat lang yon ng mismong kwarto at bintana nila. Tinawag niya ang girlfriend. Babe, swimming tayo mamaya. Okay. Sagot naman ng babae na kasalukuyang nagbibihis din ng pambahay. Nakarinig sila ng tatlong magkakasunod na katok sa pinto. Dahil masyadong abala sa cellphone ng girlfriend niya, siya na ang lumapit doon para pagbuksan ito. Ngunit pagbukas niya roon, wala siyang nakitang tao. Pero may nakita siyang maliit na krus sa sahig. Nangunot ang noo niya. Pinulot niya ito at pinagmasdan. Paano kaya nagkaroon ng ganito sa harap ng pinto nila? Wala naman ito kaninang pumasok sila roon. May nagtitrip ba sa kanila? Gayunman, sinarado na lang niya ang pinto at itinapon sa trash can ang krus. Sino raw yun, babe? Tanong ni Sylvia pagbalik niya. Ha? Walang tao eh. Ganon? What do you mean? Walang tao pagbukas ko. Mukhang may malakas lang mag-trip dito ah. Naku, hayaan mo na. Samahan mo na lang ako rito. Humiga na nga lang siya sa tabi ng babae at nakinood na rin ang isang series na pinapanood nito sa Netflix. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, bumaba na sila sa labas para mag-swimming. Isang manipis na boxer shorts lang ang suot niya. Habang si Sylvia naman ay two-piece swimming suit na nagpalitaw sa magandang hubog ng katawan nito. May nagaganap na concert sa likod ng resort kaya halos lahat ng tao ay nandoon ngayon at nanunood. Sila naman ay hindi na naisipang manood pa dahil bukod sa wala silang hilig sa musika ay hindi rin nila kilala ang mga bandang nagtatanghal. Kaya naman sinolo na lamang nilang dalawa ang napakalaking swimming pool na yon. Babe, 5 taon na pala tayong nagsasama. Pwede ba natin pag-usapan yung tungkol sa wedding natin? Maya-mayang tanong sa kanya ni Sylvia. Habang nakababad sila sa gitna ng maligamgam na tubig ng swimming pool. Yes babe, sure. Gusto ko rin naman pag-usapan ulit natin yan eh. Alam mo, actually, naunahan mo lang ako. Kasi pagbalik ko rito after ng 6 months ko sa Australia, yan na rin sana ang balak ko na i-open sa'yo. Balak na kitang pakasalan next year. It's time for us to build our own family. Natuwa naman ang babae. Wow, really? Thank you, babe. Pero since na-atheist ka, anong wedding naman ang gagawin natin? I'm sure ayaw mo sa simbahan dahil hindi ka naman naniniwala ron, di ba? Natatawa pang sagot sa kanya. No, sa simbahan pa rin tayo magpapakasal kung yun ang gusto mo. Namulagat ang mata ng babae. Huh? Are you sure? Akala ko ba ayaw mo sa simbahan and anything na related sa religion? Yes, pero baka nakakalimutan mo.
Isa akong atheist at hindi satanist. Hindi ko dapat katakutan ng simbahan. Kahit sang simbahan mo pa din ako dalhin, hindi naman ako masusunod dyan, no? Alam kong pangarap mong magkaroon ng isang engranding wedding sa isang malaking simbahan. Kaya, yun ang gagawin natin. Don't worry about me. Hindi naman ako tatabla na kahit anong seremonya sa simbahan eh. It's not about the ceremony. It's about my love for you. Ang habol lang naman natin doon ay ang maikasal sa paraang gusto mo at ng mga magulang mo. After that, marami namang paraan para patunayan ang pagmamahal ko sa'yo na hindi involved ang mga turo ng simbahan, right? Lalo lamang natuwa sa kanya ang babae at yumaka pa sa makikisig niyang braso at dibdib. Thank you so much, babe. Napaka-understanding mo talaga. Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Pero, don't worry. Kahit magkaiba ang paniniwala natin, I promise you na hindi yun makakasira sa ating pagsasama. Lalo na kapag ikinasal na tayo. I will be your loyal wife. Ganun din naman ako sa iyo, babe. I love you. I love you too. Kung kailan maghahalikan na sana sila, wala naman sa loob na napalingon si Wilfred sa building ng resort. Nakita niya ang bukas nilang bintana sa kanilang silid. Ganun na lamang ang pagkagulat niya nang may makitang tao na nakadungaw roon at nakatagilid pa na tila may inaayos. Nangunot ang noon niya, paano magkakaroon ng tao roon gayong kinandado nila ang pinto ng silid nila kanina? Agad niyang pinasulyap roon ang girlfriend niya pero paglingon nilang muli rito, wala na ang taong nakita niya roon. Why, babe? Tanong nito sa kanya. I think I saw someone. Nakatayo siya kanina dyan, no? Nanlaki ang mga mata ng babae. What? Agad na umahon sa swimming pool si Wilfred para akyatin ang kanilang silid. Inisip niyang baka may nakapasok na masamang loob o di kaya ay baka ito rin ang kumakatok sa kanila kanina at nag-iwan ng krus sa harap ng pinto nila. Pagtungo sa silid ay agad niyang idinikit ang keycard sa may doorknob. Kusa yung nagbukas ng may na-detect na keycard niya. Pagkatapos ay bumungad naman sa kanya ang pangalawang pinto, patungo naman sa mismong silid nila. Binuksan naman niya yon gamit ang maliit na susi. Doon pa lang ay imposible nang may makapasok dahil double ang lock ng kanilang silid. Kaya sobra talaga siyang nagtataka kung sino ang taong nakita niya kanina sa bintana nila. At sa pagpasok nga niya sa loob ng silid, mas lalo siyang nagtaka dahil wala siyang nakitang tao. Madilim ang silid. Wala ring nagalaw sa mga gamit. Binuksan niya ang ilaw at sinilip ang bawat sulok, pati na ang ilalim ng kama, banyo at iba pang pwedeng taguan ng tao. Wala talaga. Base sa disenyo at istruktura ng silid na yon, imposibleng may tao makapagtago roon. Kahit sa ang sulok ito magtago, makikita at makikita ito. At kahit nasa second floor lang sila, lubha pa rin napakataas noon para may makaakyat doon. Hindi talaga niya maintindihan kung ano ang nakita niya kanina. Kung tao ba talaga yon o baka dala lang ng imahinasyon niyang dulot ng matinding stress na idinulot sa kanya na nangyari nung nakaraang linggo. Sinilip pa niya sa bintana ang girlfriend niya. Nakita niyang nakatingin din ito roon habang nakababad sa gitna ng pool. Nang magtagpo ang mata nila, kumaway pa ito sa kanya at tila nagtatanong base sa mga hand signs na pinapakawalan nito. Bago pa siya makasagot, bigla na lang siyang nakakita ng tila ulo na bahagyang umahon sa bandang likuran ng girlfriend niya. Pagkatapos ay agad ding nawala at lumangoy palayo. Muli na naman siyang napaisip kung paano nagkakaroon ng tao roon gayong silang dalawa lang ang nasa pool kanina. Dali-dali niyang kinandado muli ang silid at tumakbo naman pababa sa swimming pool. Nang marating na niya ang babae, agad siyang tumalon sa tubig at nilangoy ang bawat sulok ng swimming pool. Pero wala siyang nakitang tao roon. Babe, may nakita ka bang tao dito kanina? Tanong niya sa babae. Tao? Saan? Dito? Napalingon pa ang babae sa buong pool. Oo, dito mismo sa pool natin. Nung dinungaw kita kanina rito, may nakita kong lumalangoy na tao dyan sa likuran mo. What? Dito talaga mismo? As in? Iginala muli ng babae ang paningin sa buong pool. Walang tao rito maliban lang sa akin.
Kung meron man, malalaman ko kaagad yun. Yun na nga eh. Pero totoo, may nakita talaga ako kanina, babe. Naku, baka guni-guni mo lang yun, babe. Sabi mo, sobra kang stress nung nakaraan, hindi ba? Halika na nga. Sumama ulit ako dito para mawala yung stress mo. Napapaisip na si Wilfred kung epekto ba ito talaga ng stress niya. Masyado kasing realistic ang nakikita niya kanina at sa tansya niya ay parang hindi na guni-guni yon. Unang araw pa lang nila sa resort pero ang dami nang nangyayaring kakaiba. Ayaw naman niyang isipin na multo yon dahil una sa lahat, hindi rin siya naniniwala sa multo. Kung sa Diyos nga mismo na sinasabing lumikha raw ng lahat ay hindi siya naniniwala, sa multo pa kaya? Nabaling lang sa isang bagay ang atensyon niya nang maramdaman niya ang pagdapo ng hita ng babae sa bandang ari niya. Mabilis namang tumigas yun at agad niyang iginadgad sa maputi at makinis na hita ng babae. Pagkatapos ay itinuloy nila ang naudlot na halikan kanina habang mahigpit ang pagkakayakap sa isa't isa. Unti-unti silang binalot ng nagbabagang temptasyon. Hindi makapagpigil si Wilfred at napilitan siyang hubarin ang boxer short at brief niya. Nang tuluyang tumayo ang kanyang alaga, iginadgad naman ng babae ang hita nito roon, kaya lalo pa yung tumigas. Makalipas ang ilang sandali, hindi na napigil ni Wilfred ang pagsabog ng kanyang pagkalalaki. Nilabasan na agad siya at mabilis na humalo sa tubig ng swimming pool ang kanyang katas. Tuwang-tuwa naman si Sylvia roon. Pag nakasal na tayo, sa loob ng kuweba ko nasasabog yan ha. Biro pa nito sa kanya. Haba, siyempre naman. Hindi lang sa kuweba mo, pati na rin sa bibig at mukha mo. Gagawin ko itong lotion sa'yo para lalo kang pumuti at kuminis. Sabay pa silang natawa pagkatapos niyang sabihin yon. Pagkatapos nilang magbabad sa swimming pool, umakyat lang sila saglit para magbihis muli. Pagkatapos ay nagtungo naman sila sa likuran ng resort kung saan may isang venue na kasya ang hanggang 10,000 na katao. Kahit hindi sila mahilig sa mga concert, nanood na rin sila para lang makakuha ng libreng alak at pulutan. Rockfest yata ang nagaganap doon dahil karamihan ng mga bandang tumutugtog ay puro rock music. Nang medyo tinamaan na sila ng alak, doon pa lamang nila naisipang magpahinga sa kanilang silid. Sobrang na-enjoy nila ang unang gabi ng pananatili nila sa Romas Resort ng Palawan. Paggising kinaumagahan, unang bumangon si Wilfred at nag-unat ng katawan. Napakaganda ng gising niya. Mas lalo siyang na-relax. Pagkakita pa lang niya sa paligid ng kanilang silid, tunay nga na sino mang pumasok dito ay hindi nagugustuhing lumabas dahil sa ganda at matinding relaxation na ibinibigay ng resort mula sa loob hanggang labas. Mukhang mabibitin pa yata siya sa 3 araw na stay nila rito. Batid kasi niya na pagbalik niya sa Australia, siguradong mabababad na naman siya sa trabaho pati sa pag-aalaga sa lola niyang nagsisimula ng mag-ulyanin. Nagtimpla muna siya ng kape. Pagkatapos ay kinuha niya ang tasa at naisipang dumungaw sa bintana. Ganun na lamang ang pagtataka niya nang makakita ng isang lalaking nakatayo sa harap ng pool at tila malalim ang iniisip. Nasindak siya dahil nang pagmasdan niya itong mabuti, kamukhang kamukha niya ang lalaking yon. Mula sa mukha pati sa suot na damit, naka-boxer shorts din ito na kulay itim. At nang tila napansin nito ang kanyang presensya, kusa rin itong umalis at naglakad na parang walang nangyari. Dali-dali siyang lumabas at bumaba sa swimming pool. Hinanap niya sa buong paligid ang lalaking kamukha niya. Pero hindi na niya ito nakita. Mahigit kalahating oras siyang naghanap at naglibot sa harap at likod ng resort pero hindi na talaga niya nakita ang lalaking kamukha niya. Pag-akit niya sa room nila, naabutan niyang gising na si Sylvia at tila hinahanap siya nito. Oh babe, saan ka nagpunta? Tanong agad nito sa kanya habang nakasandal sa kama at kinukusot ang mga mata. Babe, you won't believe what I just saw. What is it, babe? I just saw myself. Nangunot ang noo ng babae. What do you mean? Nakita ko yung sarili ko kanina. May nakita akong tao kanina sa harap ng pool. Kamukhang kamukha ko siya. What? Are you serious? Yes, hinanap ko nga siya kanina eh. Pero hindi ko na siya nakita.
Napabangon tuloy sa kama nang wala sa oras si Sylvia, saka siya naglagay ng tuwalya sa balikat niya. Babe, seryoso ka ba dyan? Hindi ba ito prank or what? I am serious, babe. Alam mo naman siguro kung kailan ako nagbibiro, di ba? Kasi kung seryoso ka, parang sinabi mo na rin na naniniwala ka sa multo. Di ba nga atheist ka? Yes, I know. And yes, I don't believe in ghosts. Pero iba yung nakita ko kanina eh. Alam kong hindi yung guni-guni lang. Alam kong kamukhang kamukha ko talaga yung nakita ko kanina. So, kung hindi yun multo, ano yun? Clone? Sinasabi mo ba na may mga scientist na nag-i-eksperimento sa'yo at ginawan ka ng clone, ganun ba? Unika iha lang ang peg? No, that's not what I'm talking about. So kung hindi yon, ano nga yon? Hindi natin pwedeng i-connect sa paranormal yon. Dahil nga, you don't believe in paranormal things. Kaya kailangan nating hanapan ng sagot niyan sa science. So, kung nakakita ka ng taong kamukha mo, ang tawag diyan sa paranormal ay doppelganger. Sila yung mga bad spirits na gumagaya sa mukha ng tao. At kapag nagtagpo daw kayo, may masamang mangyayari sa'yo. Pero kung science naman ang pag-uusapan, maaring isang ang clone ng taong yun. Baka may taong galit sa'yo at ginawan ka ng clone para manlinlang ng tao or para takutin ka. And pwede rin baka sa dinami-rami talaga ng tao sa mundo, hindi maiwasan na magkaroon ka ng kapareho at kahawig kahit sa pananamit din. Natawa na lang si Wilfred sa mga sinambit ng babae. Talaga namang nagsusumikap itong ikonekta sa siyensya ang nakita niya dahil batid nitong hindi siya naniniwala kapag sinabi nitong may kinalaman sa paranormal yon. Oo, kahit siya ay ayaw rin namang talagang maniwala na isang paranormal o kababalaghan ang nangyayari. Nakatitiyak siyang may paliwanag dito ang siyensya. Hindi lang talaga niya matukoy kung ano. Well, forget it, babe. Siguro nga dala lang talaga ito ng stress ko sa nangyari last week. Alam mo, magbihis ka na dyan at kakain na tayo sa dining mamaya. Habang sila'y kumakain, may nakasabay pa silang magjowa rin sa katabi nilang silid. Nakakwentuhan ni Sylvia ang babae, habang silang dalawang lalaki naman ang nag-uusap. Pagkatapos nilang kumain doon, sabay na rin silang bumalik sa ikalawang palapag at doon na ipinagpatuloy ang pag-uusap. Ang lalaki ay saglit na nagpaalam sa kanila at may gagawin lang daw, habang ang babae naman at si Sylvia ay busy pa rin sa pag-uusap. Katunayan ay sumama pa nga ito sa silid ng dalawa. Siya naman ay nagpaalam na lang din at dumiretso na sa silid nila. Gusto muna niyang mapag-isa, hindi pa rin siya mapanatag sa mga nakita kanina pati kahapon. Napaisip siya kung ang kamukha niya na nakita niya kanina ay ang kaparehong tao na nakita rin niya kahapon sa kanilang bintana pati sa swimming pool. Ang isa pang bumabagabag ngayon sa kanya ay ang malagim na pangyayari noong nakaraang linggo. Dahil nga isa siyang atheist, naisipan niya mag-attend sa isang programa sa Cavite na pinamumunuan ng isang ministrong Kristiyano. Lahat ng mga tao roon ay malayang magtanong ng kanilang gustong malaman o magsabi ng kanilang mga problema, at lahat sila ay papayuhan o sasagutin ng naturang ministro na naaayon sa Biblia. Dahil sa gusto niyang magpakitang gilas tungkol sa kanyang kaalaman sa pagiging ateismo, naisipan niyang pumunta para manggulo sa pinaka-professional na paraan. Nagboluntaryo siyang magtanong at doon niya sinabi na isa siyang atheist. Hinamon pa niya ang ministro na kapag natalo siya sa kanilang debate, ihihintunan niya ang kanyang paniniwala at magbabalik sa Katoliko. Pinagbigyan naman siya ng ministro. Marami siyang itinanong dito. Kabilang na kung saan nagmula ang tao, pati na ang pinagmulan ng buong daigdig o universe. Hinamon pa niya ito na subukan itong patunayan ang existence ng Diyos nang hindi gumagamit ng Biblia. Naniniwala kasi siya na ang Biblia ay sulat lamang din ng tao, kaya hindi na siya magtataka kung bakit napakarami nitong bersyon. Dahil sa mga itinanong niya, uminit ang dugo sa kanya ng ministro, kaya ang simpleng tanungan at debate sana ay nauwi sa murahan at sigawan. Tuwing magtatanong at magsasalita siya, lagi siyang sinasabayan ng ministro at pilit nitong iniiba ang usapan. O di kaya'y hahanapan siya ng kaunting butas para lang maiba ang kanilang paksa na pinaglalabanan. Sa huli, nagawa siyang talunin ng ministrong yon.
May mga sinabi ito tungkol sa existence ng Diyos na hindi gumagamit ng Biblia. At dahil wala na siyang masabi roon at hindi niya alam kung paano pa ito kokontrahin, napilitan siyang mag-walk out na lamang. Dahil dito, lalo pa siyang minura at siniguan ng ministro. Tinawag pa siyang gago, tanga, inutil at tarantado. Gamit ang mikropono na malakas ang volume at dinig na dinig sa loob hanggang sa labas ng venue. Habang umaalis siya ng venue, tinatawanan at binabato pa siya ng mga tagasunod nito roon. Labis na kahihiyan ang tinamon nito at hindi niya yun matanggap. Kaya naman gumawa siya ng paraan para makaganti sa ministrong yon. Hanggang sa tuluyang nagdilim ang utak niya dahil masyado nitong tinamaan at sinaktan ang paniniwala niya. Hindi nito matanggap na kahit sumablay ang ibang mga sagot nito sa kanya, nagawa pa nitong malusutan yon at palabasin na siya ang talo sa debate. Hindi niya matanggap ang kanyang pagkatalo. Siya pa naman yung tipo ng tao na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo sa kahit na anong bagay. Dahil noong nag-aaral pa siya mula sa elementarya hanggang college, hindi siya nakaranas ng pagkatalo sa kahit na anong paligsahan na salihan niya. Siya rin lagi ang nangunguna sa klase. Kaya naman hindi siya papayag na talunin lang siya ng isang reliyosong tao sa taas ng pinag-aralan niya, lalo na sa siyensya. Kaya naman hinanap niya ang lugar ng ministrong yon. At habang abala ito sa pakikipag-usap sa mga tao, dinukot niya ang baril sa bulsa at pinatamaan ito sa ulo. Pagbagsak ng katawan nito sa lupa, ay mabilis niyang pinaharurot ang motor at wala nang nakakita pa sa ginawa niya. Masyado siyang malayo sa mga ito kaya hindi agad napansin ng mga tao kung sino ang bumaril dito. Nagawa niyang takasan ang ginawang krimen. Pero ayaw naman siyang tantanan ngayon ng kanyang konsensya. Nagsisisi siya kung bakit pa niya hinayaang umabot sa ganoon ng lahat. Bakit pa niya hinayaang makapatay siya ng tao para lang makaganti sa pagkatalo niya sa isang debate. Pero siyempre, hindi rin naman siya papayag na umuwing luhaan. Hindi siya papayag na lumipas lang ang araw nang hindi siya nakakaganti sa ministrong yon sa kahit na anong paraan. At dahil sa labis na pagiging desperado, yun na lang ang paraang naisip niya, ang barilin at patayin ito. Hindi rin naman siya natatakot makapatay dahil hindi rin naman siya naniniwala sa batas ng Diyos. Hindi siya natatakot mamatay ng may kasalanan dahil alam niyang wala naman talagang impyerno. Kaya nga hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit siya labis na nakukonsensya ng ganito. Gayong wala naman siyang dapat katakutan sa sinasabi nilang impyerno kung saan mapupunta ang taong makasalanan. Nagtatalo ngayon ang isip niya. Ang isang bahagi ng utak niya ay naninindigan na lahat ng nangyayari ay may paliwanag ng siyensya at hindi dapat ito ituring na paranormal. Pero ang kabilang banda naman ay sinasabi na ang pagkamatay ng ministrong yon ay may kinalaman sa misteryong kamukha niya na nagpapakita sa kanya ngayon. Pinapalabas nito na minumulto siya ng taong napatay niya. Sa huli, naisipan pa rin panindigan ni Wilfred ang pagiging atheist niya. Sinabi niya sa sarili na baka epekto lang talaga ito ng labis na stress. At kung hindi niya ito iisipin o papansinin, baka kusa rin itong mawala. Kaya kailangan na lamang siguro niyang dedmahin ang lahat ng makikita hanggang sa sila mismo ang magsawa sa kanya. Sumagi rin sa isip niya ang sinabi ng nobya kanina tungkol sa doppelganger na di umano'y gumagaya sa mukha ng tao. Sa ibang kwento naman na narinig niya, sinasabi na kapag nakakita ka raw ng taong kamukha mo, huwag mo raw ito lalapitan at kailangan mo raw magpakalayo-layo. Tinawanan na lang niya ang paniniwalang yon tungkol sa doppelganger. Masyado lang talagang malakas ang imahinasyon ng iba kaya kung ano-anong kababalaghan na ang naiimbento. Naniniwala siya na kapag matindi ang stress ng isang tao, maaari itong makalikha ng mga bagay o nilalang na inaakala nitong totoo kahit na hindi naman talaga. Kabilang na nga roon ang doppelganger. Naisip niyang libangin na lang ang sarili sa kanyang cellphone. Binuksan niya ang Netflix app at pinagpatuloy ang panonood sa The Flash TV series. Pahiga na sana siya sa kama nang mahagip ng paningin niya ang bintana.
Ganun na lamang ang pagkagimbal niya nang makitang nakadungaw roon ang lalaking kamukhang kamukha niya. Nakangisi ito sa kanya at matalim ang pagkakatitig ng mga mata. Nabitiwan niya ang cellphone sa labis na gulat. Pagkurap lang niya ng mata ay mabilis itong nawala. Kasunod naman niyo ng unti-unting pagbukas ng pinto ng silid nila kahit wala namang tao. Ramdam niya ang tila napakalamig na hangin pumasok doon. Kumabog ang dibdib niya. Ngayon lang yata siya nakaramdam ng ganitong uri ng takot. Hindi dapat siya natatakot sa isang bagay na hindi totoo. Pero parang iba na ang nangyayari ngayon. Kung ano ang mga bagay na hindi niya pinaniniwalaan, yun na ang nangyayari ngayon sa kanya. Gaya na lamang ng pagmumulto ng isang nilalang na hindi naman niya alam kung sino. Matagal siyang nakatitig sa bumukas na pinto. Hinihintay niya kung may papasok bang lalaki roon na kamukha niya. Palihim na rin niyang inilabas ang pamalo na nakatago sa ilalim ng unan niya. Ngunit makalipas ang ilang sandali, biglang may sumilip na ulo na nagmula sa ilalim ng kama. Gulat na gulat siya nang masilayan ang lalaking kamukha niya. Nakangisi pa rin ito at matalim ang mga mata. Kahit hawak na niya ang pamalo, nabitiwan pa rin niya ito sa sobrang takot. Napasigaw siya at kumaripas ng takbo palabas ng silid. Kahit nahihiya ay dumiretso na siya sa kabilang silid kung saan nakikipagkwentuhan ng girlfriend niya. Napalingon pa ang mga ito sa kanya dahil halata sa kanyang kilos ang takot at gulat. Tinanong pa siya ng nobya kung ano raw ang nangyari sa kanya. Ha? Wala. Pwede bang dito muna ako, babe? Sasamahan na lang kita? Oh, sure. Sabi naman ni Sylvia. Gabi, mahimbing na ang tulog ng babae. Habang si Wilfred ay nanatili pa ring dilat na dilat at nangangalikot ng cellphone. Sa mga oras na yon ay hindi na niya alam kung ano ang gagawin. Tinatamad na rin siyang manood ng Netflix dahil nangingibabaw pa rin ngayon ang takot sa kanyang dibdib. Kahit anong paglilibang ang gawin niya sa kanyang cellphone, hindi pa rin yun sapat para labanan ang takot na idinulot ng nangyari kanina. Hindi na niya namalayan ang takbo ng oras. Hindi na rin niya alam kung anong oras siya nakatulog. Basta't nang siya'y muling nagising, nagulat siya nang makitang nasa gitna na siya ng isang entablado habang nakagapo sa isang silya. Sa harap ay nakikita niyang nagsasalita ang isang ministro habang tahimik namang nakikinig ang mga tao sa venue. Maya-maya'y biglang may nagtanong sa harapan. Brother, kailan po mamamatay si Wilfred Salcedo? Nawala ang panghihina niya nang marinig ang buo niyang pangalan. Doon lang lumingon sa kanya ang ministrong nagsasalita sa harap. Laking gulat niya nang makitang demonyo na ang itsura nito. Pati na rin ang mga tao sa harap ay naging demonyo ang mga mukha at ang mga boses nito ay nagbago. Lalo siyang nangilabot nang lapitan siya ng ministrong may demonyo na kaanyuan at nagsalita ito sa mikropono. Pati boses nito ay naging demonyo na rin. Napakalalim at parang nanggagaling sa kailaliman ng hukay. Bakit? Kailan niyo ba gustong mamatay ang lalaking ito? Tanong ng ministro sa mga tao. Ngayon na po sana, brother. Sagot naman ng isa sa mga tao. Ngayon na? Sigurado ba kayo? Tanong muli ng ministro. Sabay-sabay namang sumagot ng Opo. ang mga tao at mas nilakasan pa nila ang kanilang boses. Nangilabot si Wilfred sa mga nasasaksihan. Ilang sandali pa'y may inilabas na patalim ang ministro at itinutok sa mukha niya. Ngayon na ang araw ng paghahatol sa iyo, lalaki. Sabi nito sa kanya. Doon na siya nagsimulang sumigaw. Akala niya nung unay gigilitan na siya ng leeg o di kaya'y pupugutin ng kanyang ulo. Pero iba ang ginawa ng ministro. Hinubad nito ang kanyang pantalon at pinutol ang kanyang pagkalalaki. Halos tumirik ang mga mata nito sa sobrang sakit. Para siyang hayop na kinakatay at nagmamakaawa sa buhay. Halos maubusan siya ng boses sa lakas ng kanyang sigaw. Ganun pala ang pakiramdam ng maputulan. Walang kapantay na sakit. Sa nagdidilim niyang diwa ay narinig pa niyang humahalakak ang ministro habang tumatalim ang titig nito sa kanya. Dinig din niya ang halakak ng mga tao sa harapan.
Ilang sandali pa, natagpuan na lamang niya ang sarili na ginigising ng kanyang nobya. Doon lang niya napagtanto na isang panaginip lang ang lahat. Isang napakasamang bangungot. Napabangon siya sa kama at pawis na pawis. Babe, what happened to you? Bakit sumisigaw ka? Ano bang napanaginipan mo? Babe, let's get out of here. Diretsong sagot niya. What? Let's get out of here! Pati ang babae ay nagulat sa pagsigaw niya. Hindi na nila hinintay pa ang pagsapit ng umaga. Nang gabi ring yun ay tinapos na nila ang stay nila roon. Hindi na nila hinintay pa ang Lunes. Nahalata yata ng babae sa front desk ang bakas ng kilabot sa kanyang mukha kaya hindi ito nakapagpigil na magtanong. Sir, huwag niyo po sanang mamasamain ha, pero pinangungot po ba kayo? Minulto rin po ba kayo rito? Nagulat naman siya sa tanong na yon ng babae. What do you mean na minulto rin ako rito? Ibig mo bang sabihin, hindi lang ako nakakaranas ng ganun dito? Yes sir. Actually, marami na rin pong guest dito na binabangungot at minumulto rin ng paulit-ulit kaya hindi sila nagtagal. So kung ganun, bakit pa kayo nag-ooperate? Bakit marami pa rin pumupuri sa inyo sa social media kung binabangungot naman pala lahat ng nagbabakasyon dito? Galit na tanong pa niya sa babae. Actually po sir, ang nakakaranas lang po ng mga ganyan dito ay yung mga taong walang paniniwala sa Diyos. Nangunot ang noo niya roon at hindi nakasagot. Ang totoo niyan sir, ayon sa mga narinig kong usap-usapan, bago raw namatay yung mga kauna-unahang may-ari ng resort na ito, nag-iwan daw sila ng sumpa na kung sino man ang taong walang paniniwala sa Diyos na magbabakasyon dito, ay makakaranas daw talaga ng kababalaghan. Kaya, ibig sabihin po ba nito sir, hindi rin po ba kayo naniniwala sa Diyos? Hindi na niya sinagot pa ang babaeng yon. Nag-thank you na lang siya rito at ibinalik na ang keycard. Pagkatapos ay hinakot na nila ni Sylvia ang kanilang mga gamit at lumabas na ng resort. Hinding-hindi na siya babalik doon kahit kailan. Habang nagmamaneho ng gabing yon, biglang may nakapa si Wilfred na tumutusok sa puwet niya. Nasa tabi naman niya ang babae at nakatulog na sa biyahe. Naisip niyang bagalan ng pagtakbo ng sasakyan at kinapa ang tumutusok sa kanyang kinauupuan. Ganun na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita niya kung ano ang nakuha niya roon. Walang iba kundi ang maliit na krus na nakita niya rin sa harap ng pinto nila sa Romas Resort. At pag-angat niya ng ulo, nakita niya sa rearview mirror ang ministrong napatay niya. Puting-puti ang balat nito. May dugong tumutulo sa ulo. At nagbabaga mga mata sa pagkakataong yon. Sa labis na takot ay nawalan na siya ng focus sa pagmamaneho. Hindi na niya nakita ang dinaraanan niya. Nawalan na rin ng preno ang sasakyan niya. At nang magising sa labis na pagkagulat ng nobya niya, laking gulat nito nang makitang nahuhulog na ang sasakyan nila sa isang napakalalim na bangin. At habang patuloy silang nahuhulog doon, sa kauna-unahang pagkakataon ay napadasal ng wala sa oras si Wilfred. Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Wakas!